Okay. Isa ka sa kong naw. So, idol, mag-harvest ta sa ato ang turmeric. Oh, dre dai. Oh. Alawa don. No? Oh. Legit turmeric na siya don. Dikit dai. Dikit dai. Dikit dai. Oh, dalawa don. Tidaghana daw no. Daghang kayong turmeric. Legit. Ano legit na turmeric daw no. Sakas ko na. Ara. Isa ka punuan na siya. Wala na dahon mo na yung gulang timailhan nga gulang na siya. Salamat. Kapunuan dol. Mo ni na harvest na to. Legit turmeric. Ang iyahang nakuha dol. Kaya dol mga 7 kilos. Oh. Ang kanya dol. Kani ka na gamot. Ato na ibalik tanom. Kay 10 months to 1 year. Mag-unod na po na siya. Makaharvest na po ta sunod tuig gani. So ato itanom. Para daghan na po ni mabalikan na to dol. Sunod tuig gani. Harvest na po na. So, daghang kayo itong na harvest na turmeric. Huwag yun mahurot ang kuwan ano. Isa ka punuan no. Grabe daghang na pangunod. So, salamat. Dolo. Mga 7 or 8 kilos. Dili natin hugasan dol para dugay malahos. Kaya mo ni among gikonsumo. Mahal man ang loya, so turmeric na mas kilid sa balay ra gitanom na mo. Isa ka punuan na siya dol. Pati nagana isa ka punuan. Amo ni ginalama sa among gulay, ginataan. O kanang adobo basta di mantika, lami ka na siya dol. Legit kasi siya nga turmeric dol. Nya dire po mi nagakuha og amo ang imnon dol. Kuskuson, magkuskus mi gamay dol among imnon. Kaya inatubig. Okay ka na siya dol kay daghang kini benepisyo sa lawas. Okay. Kapoy na ba kasong pag-eskwela mga kadiskarte nako dang mga estudyante hinumdumi gini nga kanunay nga mas gikapoy ang imong ginikanan sa pagpanginabuhi sa pagpanarbaho para lang jud makahumang kas pag-eskwela manong pagtarong sa pag-eskwela kay bulahan kay ka nga naa kay ginikanan ug ayaw kawalag paglaom makahuman ra gyud tas pag-eskwela uban sa tabang sa Ginoo. Mao to mga kadiskarte daghang salamat sa pagtanaw. God bless ug amping kanunay. Real talk, maraming mga kabataan pumapasok sa college na mga matatalino at matataas ang grades. Pero hindi marunong sa buhay. 5 life skills na dapat meron ang anak mong 16 to 18 years old bago siya tumuntong sa college life. Una, ang decision-making skills. Huwag yung impulse, dapat may wisdom. Sa college, wala lang nanay o tatay na magtatanong, sigurado ka ba dyan? Dito lumalabas kung papaano sila pinalaki. Maraming mga nadadala sa barkada, emotions, o kaya naman relationships kasi hindi sila sanay na mag-isip ng long term. Pangalawa, ang pagkakaroon ng self-discipline. Sa college, freedom ang kalaban. Freedom na matulog ng late, freedom na hindi pumasok, freedom na sumama kahit saan. Kaya maraming bumabagsak sa college hindi dahil sa mahirap ang academics, kundi walang disiplina. At kung sa bahay pala ngayon hindi marunong sumunod sa routine, kaya wag na kayong magtaka kung sabog sila pagdating sa college life. Pangatlo, money management skills. Dito, pinakamarami ang sumablay. Allowance today, ubos bukas. May gimmick, G na agad. Peer pressure, swipe agad. Ito yung tandaan natin. Walang subject sa school na budgeting 101. Ikaw na magulang ang dapat na unang teacher. Kung hindi nila alam ang kaibahan ng needs versus wants, hindi sila ang nahihirapan.
ikaw ang nahihirapan sa pagpapadala ng pera. Pang-apat, self-care and mental health. Real talk, ang daming nasasaktan silently sa college life. Breakdowns, burnout, pressure, pero walang nagsasabi sa kanila kung paano magpahinga. Kaya kung lumaki sila sa bahay na bawal umiyak, pagod ka lang, wag na tayong magtaka kung bakit sila nauubos. Turuan natin silang maramdaman ang kanilang emosyon. Hindi weakness ang pagod. Isa itong warning sign. Panglima, respectful independence. Tandaan natin, hindi rebellion ang paglaya. Independence means kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Pero ang respectful independence, ang ibig sabihin ay na kaya nilang tumayo na hindi kinakalimutan ang aral sa tahanan. At para mangyari ito, magbigay tayo ng konting tiwala at konting pagbitaw. Kung ikaw ay may reaksyon or opinion, please type in the comment section.